Assalamualaikum, Buenos Dias, Hap Isabela. Mula sa City Information Office, ako si Christine Lim ang mag-ahatid sa inyo ng Hap Isabelang balita para sa araw nito. LGU Isabela City, sumailalim sa isang masusing ISO surveillance audit. Tulong pinansyal, ipinagkaloob sa 477 na mga guro ng mga madrasa sa lungsod. Isabela City at DHSUD magkasangga sa pagpapatupad ng proyektong pabahay. LGU ng Isabela City at IACAT mas lalong paiigtingin ang pakikibaka laban sa human trafficking. Galing ng mga atletang Isabelenyo, tampok sa idinaos na Palarong Isabela 2024. Iba't ibang paaralan, nagtuos para sa championship. Lido, nagsagawa ng mental health workshop para sa mga leader ng kabataan ng lungsod. LGU Isabela City, sumailalim sa isang masusing ISO surveillance audit. Yan ang Hap Isabelang balita, hatid ni Shane Swaling. Natatandaan na ang pamahalaang lungsod ng Isabela ay nasa ilalim na ng ISO certification. Kung kaya't para mapanatili ang ganitong katayuan ay dumaan muli sa isang surveillance audit noong ika-22 ng Enero ang iba't ibang tanggapan upang matukoy ang antas ng pagsunod nito sa mga pamantayan, maitala ang epekto ng sistema ng pamamahala sa patuloy na pagtatamo ng layunin at mabatid ang mga posibleng lugar na maaari pang mapabuti. Sa kabuuan, 9 na tanggapan ang sumailalim dito, kabilang na ang City Engineering Office, City Planning and Development Office, City Accounting Office, City Agriculture Office, IT Division, Public Employment Service Office, City Population Management and Development Office, Business Permit and Licensing Division, at ang Sangguniang Panglungsod. Sa parehong oras ay pinangunahan ni Administrator Pedrito Isma sa harap ng audit team ang pagtalakay sa iba't ibang bahagi ng sistema ng pamamahala at mga inaasahang resulta nito. That's why I've been saying from the very start that good governance is not merely an advocacy. There are matters that we have to comply, matters to be done. If these things will not be complied with, then we will all be a failure. Ang mga layunin at kriteriya ng surveillance audit ay sumaklaw sa kahusayan ng sistema ng pamamahala, patuloy na kontrol sa operasyon, pagsusuri ng mga pagbabago, paggamit ng mga marka ng sertipikasyon, at ang mga tinukoy na proseso at dokumentasyon na itinataguyod ng kliyente. Ipinahayag naman ng audit team leader Brenda Magpantay ang kasiyahan sa positibong pagganap at impresyon ng mga opisinang sumailalim sa audit. Binigyang diin niya ang patuloy na pagsusuri ng dokumentasyon upang tiyakin ang pagsunod sa mga international na pamantayan at ang pagtukoy ng mga lugar na maaaring mapabuti upang mas lalong mapalakas pa ang kabuuang kahusayan. Experience sa pagkandak ng audit dito sa Isabela is personally, para sa akin, nabigyan niyo ako ng honor. Nabigyan ninyo ako ng something to be proud of because of Isabela. I know sa mga natanggap ninyo mga awards, no? It's not only documenting, it's not only records, it's not only evidencing your processes on giving quality service to your people, to your constituents. Ito yung mga awards na hindi na sa record nang gagaling, kundi impression and feedback from our clients, from our customers na ang ganda-ganda ng ginagawa ninyo is parang doon sa kung ano ang pwede nating ibigay para magkaroon ng pagbabago ang buhay ng ating mga tao. Ang ISO certification ay isang patunay sa angking kahusayan sa pamamahala at pagtataguyod ng hindi matatawarang dedikasyon at sipag ni Mayor City Jalia Turabin Hataman na nagbunga ng isang makasaysayang tagumpay para sa Isabela City. Shane Suwaling, Balitang Happy Isabela. Tulong pinansyal, ipinagkaloob sa 477 na mga guro sa madrasa sa lungsod. Sa pangunguna ng ating Mayor City Jalia Turabin Hataman, katuwang ang tanggapan ng lokal ng pagpapaunlad ng madrasa sa lungsod na pinamumunuan ni CLMDO Dr. Nujum Datu Indal ay namahagi ng tulong pinansyal noong ika-24 ng Enero para sa 477 na mga guro mula sa 33 na madrasa sa lungsod ng Isabela.
Bawat guro ay binigyan ng 4,500 pesos bilang pasasalamat sa kanilang dedikasyon at masigasig na pagtatrabaho sa pag-ambag sa edukasyon at pag-unlad ng komunidad ng mga Muslim. Ang ganitong hakbang ay nagpapakita ng suporta sa kanilang mahalagang papel sa paghubog ng kinabukasan at pagbibigay kaalaman sa ating mga kapatid na Muslim. Matatandaan na tanging si Punong Lungsod Tura Binhataman ang nagsimula ng ganitong inisyatibo bilang pagkilala sa mga madari sa lungsod ng Isabela bilang kaagapay sa pagsusulong ng kapayapaan at mailayo sa ekstremismo ang mga kabataang Muslim. Isabela City at DHSUD magkasangga sa pagpapatupad ng proyektong pabahay. Yan ang tinutukan ni Eunice San Diego. Isang magandang balita para sa lungsod ng Isabela dahil ang City Government of Isabela katuwang ang Department of Human Settlement and Urban Development na pinagtibay ng Memorandum of Understanding ay magsasanib persa para sa pagpapatupad ng National Housing Program. Ang programang ito ay alinsunod sa pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program na naglalayong tugunan ang kakulangan sa pamamagitan ng pagpapatayo ng maayos na tirahan, hindi lamang para sa mga mahihirap, kundi para sa may mga trabahong individual na nangangailangan ng disenteng tirahan. Ang ating punong lungsod, Mayor City Jalia Tura Binhataman at DHSUD 9 OIC Regional Director Roland Eta, na siyang nagrepresenta ni Secretary Jose Rizalino Apuzar, ay pinagtibay ang naturang partnership sa pamamagitan ng paglagda ng Memorandum of Understanding noong ika-26 ng Enero at saksi si Vice Mayor Julkit Lisaliman sa kaganapang ito. Matatandaan ang 4PH program ay isang pangunahing housing initiative sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gumagamit ng isang masusing diskarte na nakatuon sa konstruksyon ng bahay at pagpapaunlad ng mga township. Layunin nito ang pagtayo ng 6 na milyong unit ng pabahay sa pagtatapos ng kasalukuyang administrasyon upang tugunan ang pangangailangan sa pabahay ng bansa na tinatayang higit sa 65 milyong unit. Ang DHSUD ay nakakuha ng suporta mula sa iba't ibang government financial institutions para sa implementasyon ng 4PH kung saan inilaan ng Pag-ibig Fund ang 250 billion pesos sa susunod na 6 na taon para sa pambansang pabahay. Eunice San Diego, para sa Balitang Happy Isabela. LGU ng Isabela City at IACAT mas lalong paiigtingin ang pakikibaka laban sa human trafficking. Yan ang balitang tinutukan ni Kit Galots. Ang human trafficking ay isa sa mga isyong panlipunan na nararapat bigyan ng kaagarang aksyon nang maprotektahan ng mga mahihinang populasyon, kung kaya't isang nakakaginawang balita na ang Interagency Council Against Trafficking o IACAT ay patuloy at determinado na makipaglaban hinggil dito. Katuwang ang Presidential Anti-Organized Crime Commission at Philippine Coast Guard, ang IACAT ay maglalabas ng masusing pag-aaral upang mabigyan ng mga epektibong solusyon ang suliraning ito. Ang pagtugon sa backdoor exit sa rehiyo ng Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi o Zambasulta ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon na labanan ng human trafficking sa lahat ng antas. Dinaluhan ni Mayor City Jalia Tura Binhataman noong ika-26 ng Enero ang pagpupulong na ito kasama ang IACAT na siyang nagbunga sa mamahalagang diskusyon. Kabilang dito ang mga inisyatibo ng gobyerno sa pagsugpo ng human trafficking, pagpapatibay ng seguridad sa mga baybayin at karagatan sa nasabing rehiyon, at ang pagsasanib persa ng IACAT at Isabela City sa pagsulong ng anti-human trafficking. Sa kagustuhang mapaigting ng ating mayora ang kaligtasan ng mamamayan ay nagpahayag ito ng pagsang-ayon sa inisyatiba ng IACAT na magsagawa ng training upang labanan ng human trafficking at protektahan ng mga bata. Naniniwala si Mayor Tura Binhataman na ang pagkakaroon ng training ay magbibigay kamalayan sa mga tao sa komunidad hinggil sa problema ng human trafficking at kung paano sila makakadugon sa paglaban dito. Bukod sa usaping human trafficking, hindi rin pinalampas ng grupo ang pagkakataon upang pag-usapan ang pakikipaglaban kaugnay sa anti-online sexual abuse and exploitation of children at anti-child sexual abuse or exploitation material sa ilalim ng RA 11930. Ang pagsasanib puwersa ng IACAT at mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng lungsod na naglalayong labanan ng human trafficking ay isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng seguridad at pangangalaga sa mga taong maaaring maging biktima ng pang-aabuso. Kit Galos, Balitang Happy Isabela. Galing ng mga atletang Isabelenyo, tampok sa idinaos na palarong Isabela 2024. Yan ang Youth Patrol ni Michael Cadusale. Matagumpay na idinaos ang ika-18 na Isabela City Schools Division Athletic Association Meet noong ika-24 ng Enero na nagtagal hanggang ika-27 ng Enero sa ilalim ng temang Ignite the Flame, Embrace the Game, Celebrating Excellence in Sports.
Sa unang araw ng palaro ay sinimulan ang programa sa isang makulay na parada at pagtatanghal ng mga paaralan na kung saan nagpamalas ng diwa ng pakikisama ang mga mag-aaral, coaches at mga guro. Hindi rin nawala ang tradisyonal na salubong na 9 na distrito, 13 pang sekundaryang paaralan at pribadong institusyon ng edukasyon sa ilalim ng pangangasiwa ng Schools Division Office ng Isabela City. This 2024 Division Meet is a simulation activity for 2025 Zamboanga Peninsula Regional Association Athletic Meet. Let us all set aside our differences and live with our vision to have a happy, decent, and dignified life for our people. No hay cosa imposible. Cree, junto, puede. Si Mayor Siti Jaliyah Turabin Hataman naman ay nagpahayag sa kanyang talumpati ng kasiyahan sa pagsaksi sa pagtitipon matapos ang 4 na taon at nagpahayag ng pasasalamat sa mga dedikadong kawani ng DepEd Isabela City sa kanilang di mabilang na pagtsatsaga para sa tagumpay ng ICDAA Meet. We're all very happy to see all of you here. Maraming salamat. Alhamdulillah, pagkatapos po ng 4 na taon ba, no? Nagkita-kita tayo ulit, nagkaroon tayo ulit ng ating division meet. Of course, ang aking pagbati at pasasalamat sa DepEd, sa pangunguna ho ng ating SDS, si Sir Monte Alto, of course. Lalong umapoy ang dedikasyon ng mga atleta dahil sa inihayag ng Basilan District 1 Board Member Ahmed Ibni Jalib Hataman na siyang representa ng Deputy Minority Leader at Basilan Lone District Representative Mujib Hataman na dodoblehin umano ang premyo para sa pangkalahatang kampyon mula sa 60,000 na magiging 120,000 pesos. Kaya, as a show of my support, nakausap ko si Sir Arnel kanina, tinanong ko, Sir, magkano po yung total prize pool nyo, na cash para sa event na to, para sa ating mga awards? Sabi nga raw, board, medyo konti, 60K, 60,000 pesos yung prize pool. Kaya as a show of my support para sa ating youth at sa sports at sa Isabela City as a whole, dagdagan po natin yan. Doblehin natin yan. 120,000 pesos na ang magiging prize pool natin. Sa huling araw ng palarong Isabela 2024 noong ika-27 ng Enero ay nabatid na nga ang mga nagwaging paaralan. Ang Isabela East District 1 na binubuo ng Isabela East Central Elementary School at Simeon Josepa Obsequio Elementary School ang nakasungkit ng championship para sa kategoryang pang-elementarya dahil 43 golds, 29 silvers at 11 bronze ang inuwi nila. Hindi rin nagpahuli ang Basilan National High School dahil sila rin ang nakamit ng championship para sa secondary level at nakakuha ng 62 golds, 61 silvers at 37 bronze. Ang mga nanalo ay kabilang na sa Team Isabela City para sa 2024 Zamboanga Peninsula Regional Athletic Association Meet na gaganapin sa Zamboanga City. Muli, ako si Michael Cadusale at ito ang Youth Patrol. Maraming salamat, Michael. Sa iba pang mga balita, Laido nagsagawa ng mental health workshop para sa mga leader ng kabataan ng lungsod. Matagumpay na idinaos ng Local Youth Development Office ng lungsod ng Isabela sa pamumuno ni Laido Lavinia Harehome ang youth training noong ika-24 hanggang ika-25 ng Enero. Sa huling araw ng training, may 53 kalahok ang dumalo at nagpamalas ng partisipasyon mula sa Sangguniang Kabataan, Local Youth Development Council, social workers ng City Social Welfare and Development Office at mga guro ng ALS. Ang aktibidad na ito ay nakasentro sa usaping mental health na itinatalang isa ito sa mga pangunahing issue na nais pagtuunan ng pansin ng Basilan Youth Development Goals on Health at ang Center of Youth Participation on Health alinsunod sa plano ng Local Youth Development para sa taong 2023 hanggang 2025 ng Isabela City. Naglalayong ang workshop na ito na makabuo ng isang grupo ng mga kabataang makakapaghatid ng advokasya ukol sa mental health sa mga kapwa-kabataan sa lungsod ng Isabela. At yan ang nakalap na Hub Isabelang Balita, hatid sa inyo ng City Government of Isabela.
Antabayanan ng iba pang Hap Isabelang balita sa susunod na linggo. Muli, ako si Christine Lim at ito ang Balitang Kahanga-hanga, Balitang Tatak Hap Isabela, Balitang Hap Isabela.